Bakit ganyan naman kasi? Bakit ganyan ang pagkaka-edit ng picture ni na parang may video ito, i-play ko nga teka hanapin ko yung video. May video ba yan? Parang malaswa. Bakit naman kasi itong alam nyo parang yung media nang aasar na. Dati kasi 'di ba, ang mainstream sumasamba kay Marcos Jr., right? Takot sila kay babaeng ahas, 'di ba? So, parang walang masyadong bumabatikos nun. Pero ngayon, siguro nararamdaman nila na weak talaga weak ka talaga, dinadaan mo lang siguro sa datong, mga kababayan, no, pwede, no? Baka dinadaan niya sa datong para masilaw ang lahat or bumait sa kanya mga kababayan, di ba? So, mamaya ako ipi-play yung video na parang malaswa. Sino ang nag-edit nito? Sino ang nag-send dito sa akin? Shoutout sa mga gintong patatas na nandyan. O baka nanonood sila. Shoutout po sa mga nagse-send ng video ng mga link. Pero I think the video is unreal. Pero ang post nga po ng media ay parang malaswa patungkol dito kay Marcos Jr. and Sandro. Ang pinag-uusapan naman ay ang impeachment ni Ngiwi. Pero yung pagkaka-edit ng picture ay parang maghahalikan na yung mag-ama. May bakla ba sa kanila? Nagtatanong lang naman tayo. May bakla ba sa kanila? Parang lalaki naman sila pareho. Kaya nga magtatay, kaya nga. Tsaka ang pangit talaga, parang incest, no? Incest. Hindi ako sanay. Naghahalikan ba talaga ang mag-ama? Kami kasi ni Papa beso-beso lang, cheek to cheek lang, gano'n, kaya mano, di ba? Pero hindi namin nakasanayan yung pagmamano, mga kababayan. Even sa mother ko, hindi mano yung naging practice namin, kundi halik sa pisngi, ganyan. Yung iba nga medyo nalalaswaan sa gano'n. Ay, at least hindi sa lips. Sa pisngi, di ba? O yakap, tapos halik sa mukha or sa pisngi. Pero yung mano kasi parang masyado nakakatanda. Mga bata pa kasi yung parents ko, mga kababayan, lalo na nung nagkaroon sila ng anak, mga bata pa sila. So hindi siguro nila pinractice na pinagmamano kami, no. Parang pang lolo't lola kasi yun eh. So kiss lang sa cheeks ang aming form of greetings, paggalang, ganon kapag dadating o kapag aalis, yun yung parang nakagawian namin. Ngayon may iba naman pong mga pamilya na talagang nagkikiss sa lips, just like Vilma Santos and Luis Manzano, kung napapanood niyo yun before. May mga nakikita ba kayong videos na ganyan, like kapag ka nasa news, sina Vilma Santos, right? Binata na nun si Luis Manzano, hinahalikan pa rin ni Vilma Santos sa labi. Smack lang naman mga kababayan, hindi naman torrid. Parang I cannot. Pabebe kasi ako, laking kumbento ako, mga ating. So ito namang media kasi, kung magbalita, bakit ganito yung pag-i-edit yun ng picture ni Marcos Jr., presidente ito. Ito po mga kababayan, masyadong malapit, magkadikit na halos ang mukha. Ito po yan actually mga kababayan. Yan. So again, yung nasa thumbnail natin, disclaimer, ay hindi naman ganyan yung na parang maghahalikan na yung mag-ama, okay? Bakit kaya ganito yung pag-edit nila mga kababayan bago natin basahin yung balita? Bakit ganyan? Okay, that's the real photo na in-upload ng Inquirer.net. Ito ba ay parang pahaging na may pokla sa dalawa? Kasi si Marcos Jr., di ba, napapabalita, dapat, sige, sa susunod na live natin. Bakit kasi parang pipi ang media ngayon sa balita na di umano si Marcos Jr. tsaka si Ma'am Shi ay nagbayad ng 2.3 million sa lalaki sa California nung namatay yung Pilipino doon noong March 2025, March 8. Okay? Namatay, tapos lumabas yung Mr. T or Mr. Tubig na di umano yung nakabembangan niya, si Marcos Jr. at saka si Liza Fur or Liza Tanas ba tawag nila, sa California mga taong 2023 sa palagay ko mga kababayan. So 2025 may namatay na Pilipino at namatay nga dahil nga sa overdose di umano ng kokaina. Tapos yung namatay na yon ay kilala ng Mr. T, yung binayaran ng 2.3 million. So sabi niya, kilala ko yan, kinontak niya si Dean Chase, di ba? Isang US-based na Filipino. Kinontak niya, sabi niya, kilala ko yung namatay, totoo yung mga sinasabi mo na
yang mag-asawang yan ay nagpupulburon kapag pumupunta sa US at hindi lang pulburon, nagbebembangan pa at ang kanilang bembangan ay kakaiba, may binabayaran pa silang ka-orgy nila. Dalawa pa nga kami. Ako for 2.3 million, sabi ng Mr. Tubig, and there's another one na 900,000, so almost a million yung isa pang lalaki. So apat sila mga kababayan sa kanilang orgy. Nakunan ng video yan ni, di ba, ni Mr. T, review lang tayo. Nakunan niya ng video ng palihim dahil kunwari ah, nagtatawag siya ng Uber and then pero ang totoo naka-turn on yung camera niya at kuhang-kuha doon na parang 'di ba pinaglalaruan pa yung kanyang banana and then dumaan pa si Ma'am Shi na kita ang pokelya at kipayla, pinost ni Dean Chase, tinake down naman yung kanyang pinost na yun na picture ni Ma'am Shi na binlur na nga niya. Pero kita pa rin po ang kipay doon ni Ma'am Shi, mga kababayan. And, ano pa? Pati yung bulbul ng mais rather, mga kababayan. Okay, basahin muna natin ang news, mga ate at kuya. Okay, asan na? Eto. House majority, ito palang balita naman tungkol sa impeachment. House Majority Leader Ferdinand Alexander Marcos has no choice but to process the impeachment complaint. Okay, Majority Leader siya. So, okay, pinrocess against sa kanyang tatay, a lawmaker said amid discussions about the dynamics between the executive and the legislative. So sabi niya kay tatay ko ang ini-impeach, ganun ba yon? O yan, has no choice but to refer impeachment versus his dad. So kahit tatay niya, kailangan niya i-process, hindi niya pwedeng... So ang pinararating dito ni Sandro Marcos, mga kababayan, siya ay fair. Tama? Kahit tatay niya ang isasalang sa pugon, wala siyang paki dahil kailangan niyang ipatupad ang batas or sumunod rather, or i-process yung impeachment laban sa tatay niya. Parang drama naman yun, mga kababayan, kasi di umano yung mag-i-impeach sa tatay nito abogado naman nung nanay niya. Right? So parang etos lang yung impeachment ni Ngiwi, mga kababayan. Ngayon, kaya ba talagang, parang nakagawian naman nilang magbeso-beso, mga ate at kuya. Pero hindi naman katulad nung kina Vilma Santos at Luis Manzano na talagang lips to lips. Hindi naman torrid, mga ate. Smack lang naman, mga ate kuya. May mga ganong family talaga, no? They like it that way na pwede bang sa mukha lang talaga? Parang ang halik sa labi ay para talaga yun sa mga lovers. Anak niya to mag-ama sila ba't sila maghahalikan sa labi? Anak ba talaga? Pinagdududaan kasi na hindi niya anak ano ba? So, di ba may conspiracy? May mga nagdududa na si Sandro, si Simon, tsaka si Vinny ay hindi anak ni Junior kay Ma'am Shi. Sino nga yung pinaghinalaang tatay ni Sandro, mga kababayan? Was it si Bongdaza ba yun? There's napin ko nga sandali. Hold on, open ko lang yung page ni Dean Chase. Di ba may ganon? Pero hindi naman natin sinasabing totoo yun mga tat kuya. Open natin si Dean Chase. Okay, we're at Dean Chase's page. Ito sa mga hindi nakakilala kay Dean Chase, ayan po. So tingnan natin yung mga photos. Baka meron siyang bagong upload, tingnan natin. Wala. 2 days ago pa siyang, kasi nag-off grade nga. Ito, kita ko agad ayan. Di ba? Sinong gumawa nito? Ang loko-loko. Charot. Loko-loko. Ba't kayo panghinala sa kafwa? Kasi nga, Ngiwi Junior, parang iba yung trip mo Parang, di ba, kung totoo na nagbabayad kayo ng 2.3 million for bembangan just for a guy, at ang sabi mo pa ay money is not a problem. So, parang pokla ka. So, kung pokla ka, baka hindi mo junakis. Tapos sabi pa ni Kathy Binag, 'di ba? May swinging na nagaganap. Nagpapalitan ng partner. So kung habit na nila ito noon, dahil sa pagpapalitan ng partner, hindi kaya naka-acquire na sila ng sakit, mga kababayan.
And worse, baka sa pagpapalitan ng partner, parang ganito, parang rotisserie, no? Sino ang tatay ng sino man? Dahil nagpapalitan pala eh. Malay natin, nung kabataan nila, gano'n na yung, kasi yung Voltes 5, tropa daw yan yung nung araw, di ba? O, so kung nagpapalitan ng partner, baka mamaya anak ng iba, yung mga anak nilang lalaki. So ito si Sandro, itong nasa baba, kahawig daw ni Sandro itong si Daza. Patay na po yan yung nasa pinakataas. Si Vinny, yung bunso, doon sa pinaka dulo, na maputi ang mukha, kamukha daw ni kamukha ba ni Tambi? Ay, di ba si Vinny, parang nag-aano siya, nag-apprentice. Parang ano siya, parang binigyan siya ng pwesto ni Tambi sa kanyang office or something. Di ba nagtatrabaho si Vinny for Tambi? Oh. Parang OJT ba? Hindi na OJT yun kasi matagal na eh. So kung si Vinny ay nagtatrabaho kay Tambi, ay. So totoo no, magkakaiba yung itsura ng magkakapatid. And then here's Simon, yung pangalawa. Gwapo ito. Kamukha raw ni, sino to? Sawa to ni Don Zolveta, di ba? Sino nga to? Si Lagdameo? So si Lagdameo, si Bong Daza, and several others. I think yung yung ex ni Cathy Binag. Sino nga yun? Part ng Voltes 5. Si Tambi ba? Part ng Voltes 5. Nagtatanong lang naman tayo. Kasi hindi nga magkakamukha yung magkakapatid. Although may resemblance, right? Kasi mga kababayan, ang noo ni Simon, kuha naman sa mga Marcos, mabababa ang noo ng mga Marcos eh. Maliit yung forehead nila. But so is the forehead of Lagdameo, mga atin. Right? Si Charis, si Sandro, no doubt na hawig talaga ni Ma'am Shi. Pero hindi ganoon kalaki ang mata ni Sandro. Yung bunso, parang hawig naman ng mga Marcoses eh. Pero kaninong dugo sa lola at lolo? Kay Marcos Sr. o kay Imelda Romualdez? Romualdez din kasi si Imelda, di ba? Romualdez din si Tamba. Paano ba yan? Anyway, may nag-send sa atin ng video. Hindi naman to totoo mga ate at kuya, no? Pero parang ayan. Panoorin nyo. Kasi dito nga sa Inquirer News, nasa na Inquirer News? Balikan muna natin yung Inquirer News. Di ba yan yun, yung sa Inquirer? Asa na? Dali ah. Okay. Asa na Inquirer? Asa na? Asa na? Ayan. Okay. Ito yung Inquirer News, no? Patungkol sa impeachment ng tatay. Ito naman yung sinanda video sa atin. I think edited lang to mga kababayan. Nagalikan ba sila? Parang hindi naman. Edit lang naman yun, hindi naman totoo. Ulitin natin. Talagang, si Sandro naman, kung makatingin, ang lagkit masyado, parang, tama. Yes, okay. Of course, edit lang yan mga kababayan. Edit. Pero ito ang video na parang, kasi madiriin yata itong si Sandro mga kababayan. Naaalibadbaran actually siya sa tatay niya. Napanood niyo yung video before na na-play na rin natin nung mga nakaraan mga tit kuya. Nagbeso, parang naman nila, nakagawian naman talaga nila na magbeso-beso. Pero si Sandro, diring-diri kay Bongbong Marcos. Ito hindi to edited mga tit kuya. Panoorin nyo. Beso-beso. Pinunasan ng mukha, tinapon ng tuwalya na bahuan. Oh my God. Yan din edit ha. Pinunasan na libadbaran na baho ang pukin ng inang baho ng pukin ng... Ikaw naman kasi Marcos Jr., it looks like they're having a breakfast, no mga tit kuya? Tama? They're having a breakfast
somewhere like in a beach or maybe in Ilocos. Pero si Marcos Jr. parang nanggigitata, parang tagaktak na ang pawi, siguro mainit sa lugar nila. At dahil mainit doon, baka pinapawisan na si Marcos Jr. Although parang open area ang kanilang breakfast, parang nasa isang tent sila. So, sweet naman yung bunso. Pero si Sandro, Sandro! Sino kaya nagvi-video nito, no? Mabaho ba talaga ang hininga ni Marcos Jr.? Mabaho ba talaga ang kanyang ano nangyari na? Ayaw na. Hoy, ayaw na. Teka. Ay, iba na, ano ba yan? Nasaan na yung video? Malas sa kinabuhi. Ay, ano ba yan? Ayain na nga. Ah, so, ang tanong mga kababayan, sino ang pokla sa dalawa? May pokla ba? Si Sandro naman kasi may girlfriend pero hiniwalayan na niya. Pero hindi naman importante ang pagiging pokla eh. Ibahin natin ang tanong. Sino ang kurakot sa dalawa? Sa tatlo, yung senior, yung junior, o itong Sandro? Pa-comment niya po sa comment section at panoorin ang susunod na video.